December, time nga celebrate sa Christmas. Mangutana gyud ang imong mga higala. Ready na ba ka sa Christmas? Ang pasabutan nga ready na ba ang mga decorations? Nahimo na ba ang Christmas tree? Ang Christmas gayud sa katapna nga diin kita maka meditate no sa gibuhat sa Ginoo kanato 1,000 of years na ang milabay. Mag-reflect gyud pagmayo tungod kay usahay mahimo kining ma-substitute sa mga secular nga mga celebrations, no, parties, lights, decorations. Usahay mas substitute pud ni sa mga warm sentiment nga panahon sa Pasko. It's about mood, no, ang moodo nimo sa season mo nang cheer up, time for giving, no, mo na ang usahay ang atong makita. Cheer, carols, music, di na mahimong substitution sa Christmas. Usahay sa substitute sa religious deeds, no? Si Pasko, makita nimo daghang gyud manimba, mo increase ang attendance, nya naagi mga sharing and gift giving. Pero di na sa ang mo substitute sa tinuod nga meaning sa Christmas. Muna ning takna, balik kita tanaw, look back no to the first Christmas, journey to the first Christmas nga diin diha sa mga panghitabo niya ng takna nga gisulti sa Bible, daghay mga wonders no, mga kamatuoran nga nindot kaayo nga magpadayag sa tinuod gayud nga mensahe sa Pasko. Ug ang atong theme for the month, no, ang atong tema gyud karon nga bulan, December 2021, Grace in a Manger. Grasya diha sa pasungan. Diha sa pasungan dako kaayo kahibulungang butang nga gipadayag sa Ginoo. Munang ang pasungan dili makasulti pero it speaks volumes of truths. Daghay ka matuoran nga ato makita diha. Kung imo lang yung tutukan, no, take a closer look diha sa pasungan. Munang ang kanta nga Do You Hear What I Hear? Or kanta nga Away in a Manger. So tanaw nato karong takna, as we take a closer look diha sa pasungan nga naghatag kanato og pagtulunan kung unsa gyud ang mga kamatuoran nga nagpadayag niini. Ang atong text, Luke 2, 1-7. Makita nimo ni nga butang God's infinite control. Atong basahon tong gibasa ganiha sa verse 1-4. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world, and everyone went to his own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and a line of David. Walay makababag sa Ginoo, control niya tanan. Tanaw ka sa manger, imong makita nganong natawo siya diha. Sa kadaghan nga lugar sa Bethlehem, dito pagid na tao ang Lord of Lords and King of Kings. Imagine that. Giunsang pagkahitabo ang Ginoo control niya tanan, no? Control niya ang time and place, no? Sa iyahang pag-abot ning kalibutan katong gibasa nato ganiha. Nganong niabot diha si Joseph ug si Mary nga kalayo-layo sa Nazareth diya sa Galilee, no? Layo kay na nganong niabot pagid sila didto nga hapit na gid manganak si Maria. Ikaw hinahinan nimo manotice nga one day na lang mo travel pa ba ka? Imposible, no? Kana naagi giset sa Ginoo nga moabot gid siya diha sa Bethlehem tungod kay sa pagtuman sa prophecy. Ingon diha sa prophecy Micah 5:2, But you, Bethlehem Ephratah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from the old, from ancient times. Naamangkod sa propesya nga ang Mesiya, the Savior, mataog yod sa Bethlehem. Kunya, naama sila sa Nazareth niya ng tungura. Ang Ginoo nag-orchestrate, ang Ginoo gayud nag-set, nag-design ana nga plan. It is a divine plan nga mapursigi gyud moadto si Joseph ug Mary. Unsay nakapursigi sa ilahang moadto? Tungod sa isyu ni Caesar, emperor nga
naay taxation, no? Sa ato diri karon naay election mahitabo, kinahanglan magpa-register tanan ng mga citizen. Kung asa ka nabilong lugar, uli gyud ka sa imong yutang natawhan kung asa ka nataw kay dito magikamuboto, dito magparehistro. Taga Bethlehem man kay naaman siya sa linya ni King David. So si Mary og si Joseph uli gyud ngadto sa Bethlehem kay magpalista. Ang purpose taxation, no? I-tax na sila nga time sa tibuok Judah. Wanang it is a long trip pero gidesign na sa Ginoo, no? Nga moabot gid sila didto to fulfill the prophecy. Ang Ginoo gayod nagkontrol sa time and place. Siya nagkontrol sa manner nga didto gyud matao, didto gyud sa pasungan matao. Gi-arrange sa Ginoo na tanan, no? Ang Ginoo ang in charge nga moabot gyud niana nga sa pasungan matao. Ngunang ang atong makuha gid diha nga ang Ginoo gyud bisag unsa na nahitabo sa kalibutan, siya gyud magkontrol. Unsa man ang atong mga naagian karon, no? In charge gyud ang Ginoo. Siya gyud ang naasa trono diha. Di gina pwede nga mudaog ang dautan. Di ina mahitabo. Siya gid ang in charge. Nagkaguliang manon ng kalibutan ang atong nasod. Remember that God is in charge. Pag naa na gani mga di maayo nga dili na ang iyang kabubuton, mo intervene gina siya. Mukalit gina siya singit. Mupahulong dayon og mahitabo gid ang iyang plano. Di gina pwede nga ang plano sa Ginoo nga magmadaogon ang iglesia. Mahitabo gina. Wagi makapugong sa Ginoo kay siya gyud ang in charge. Control niya ang tanan. Labi na sa panahon nga out of control na ang usa ka nasod. Muna ang Ginoo sa una sa Old Testament, di na gani maayo ang dagan sa mga nasod. Ang king ng nagbinuang naa, iya ang palagputon. Si David nagbinuang, iya ang gidisiplina, no? Sa to adri mabalaka kita kinsa atong presidente, kinsa butang diha sa Ginoo. Importante ang gibutang sa Ginoo. Kay gibutang ka na sa Ginoo, sa atong mga pamunuan, sa atong mga leaders, pag gibutang ka na sa Ginoo, wa gyud makapugong ana sa iyang plano. Siya gyud in charge. Siya gyud mo intervene. Ug magmadaogon ug malampuson gayon. Si Joseph usab, maulaw kay si Joseph, honorable man pud nga tao diha sa Nazaret. Maulaw siya nga natawa ang iyang anak diha lang sa pasungan. Ulaw kay di ba ikaw may pero tungod kay close man wa may bakante gyud nga hotel o panahon diha di man na hotel, mga inn, wa magyud lain, pugos na lang gyud didto. Ulaw para kang Joseph pero i-arrange man ni sa Ginoo. Paingon gina sa kadaugan. Na may purpose ang Ginoo. Ngunang diha nato makita nga umututok ka sa pasungan, God is in control. Mututok pag may sa pasungan, usahay ang Ginoo, dadon ta usahay sa humble places. Para kang Joseph. Pero naa siya ay purpose niya na. Tungod kay ang pagkatao sa pasungan dako kay kahimuan gayod. Unsa si Jesus kung kini ipadayag ngadto sa katawhan. Ngunang whatever circumstances, para kang Joseph, unsa man ang circumstances nga moabot sa atong kinabuhi. Naman sa problema, sa kalisod, balatian, pandemic, no? Nata sa mga problema nga murag di na kaya. Pasaanon remember nga unsa man ang atong circumstances, God is in control. Kontrolado gini na. Unsa man ang storm, no? Para kang Jesus, pisak kusog kayong storm pero ipahunong man niya, God is in control. Kontrolado gini no? Munang di ta mahadlok. No matter how the world no look to you and how you look to the world, dili ka na importante keep on following the Lord Jesus Christ. Be faithful, no? Ang manger, ang pasungan, nag-remind ka na to nga be faithful. Bisag unsa ng circumstances mo abot sa imong kinabuhi. Kay si Joseph padayon gid siya faithful, no? Padayon gid siya nagasubay, nagasunod sa kaubuton sa Ginoo. Mo nang it's a grace. Pag-control gani sa Ginoo ang tanan. Grasya gina. Mo na pinaka dako nga grasya ang atong maangkon. Because if we will let ourselves take control, kung gitugutan siguro nga ang tao mag-control ato, dili gid matao si Jesus sa pasungan. Dili pa tao si Jesus kay mo sila, uy Ginoo na dito gina sa royal place, magbutang dito gina sa anindot kaayo nga kanang pinakanindot gayod kay Prince of Peace, Lord of Lords. Kung ang tao, pero ang plano man sa Ginoo for the best.
The same gyapon sa itong kinabuhi. Kung kita maningkamot, bisag kung saon ginatog paningkamot, dili kita kahimo. It will let ourselves rule. Pakyas gyud ang atong kinabuhi kung kita kining selfishness, no? Kining kaugalingong gusto. Kung kita gid mag-control, di kita kahimo. Mo nang mo interrupt gyud ang Ginoo, mo sulod gyud dayon, ako'y control. And that is grace. Watay himuon diha. Watay atoa diha. Watay atoa basta grasya gani iya ginatanan sa Ginoo. Dili pwede nga sa atong paginabuhi pareha sa paglakaw, pagsakay og sakyanan as motor nga musubay og perting lisuda nga dalan. Nga duha mo mag-drive o magapil-apil kag drive, isurrender gid nimo. Ang imo lang is hatag ra gid ang imong kaugalingon sa nag-drive. He will take control, no? Jesus take the wheel of your life. Og tanan magmalampuson kayo. And that is grace. Walay atoa diha. Muna nindot kayo. It reminds us, no, sa grasya sa Ginoo. Kay kung kita mag-control, we are doomed to destruction. Paingon kita sa kaguba sa kinabuhi, kadautan, no? Prodigal son, iyang gusto matuman, paingon kita sa pagkaguba sa kinabuhi. Ngunang ang manger nag-remind us kit God infinite control. Ikaduha, nag-remind ka nato, kung mututok ka sa pasungan, makita nato diha ang God's incredible change. Wa nagpasabot nga Ginoo mausab kundi the manner nga siya mousab og mga butang, the way He changes things. Kini maghatag kanato og pagtulunan nga ang Ginoo gayud remarkable ang iyahang pag-usab. Kung mousab siya gani, incredible gina. Di man nato nga manger is an ordinary place. Ordinaryo ang manger. Pero tanawang nahitabo, pasungan na ha, pero kisa na misita sa iyaha. Unsay regalo dala? Gold, frankincense, and myrrh. Mga, di basta-basta, mga bisita ni Jesus, no? Diha sa pasungan. Di, ang katong pasungan, nahimog pinakanindot nga lugar kay limang kag mga bisita dito niya, nag-awit ang mga anghel. Asa man kaana nga lugar, ganaana. Pero ting nindota, mas nindot pa na sa church. Diri, na ang mga anghel nag-awit, na ang mga tao nga dungganan, no? What a glorious place. Munang ordinaryo pero gihimo sa Ginoo og beautiful place. Munang Ginoo mo usab gayud, no? Mahimo gayong nindot basta ang Ginoo ang iyang presensya naa. Sa unsa ka di maayo ng pasungan mahimo ginang a beautiful image, no? Pag ang Ginoo gani na ang iyang presensya, He will change it forever, no? Hangtod gina mo nang grasya gayud nga ang ordinaryo nga butang mahimong maayo. And remember also nga ang manger is a filthy place. Filthy, unclean, hugaw kaayo, baho kaayo. Diya man na ngaon pasungan na diya po na mga libang ng mga baka, karniro. Pero makita nimo nga nahimo ng glorious place. Ang pasungan naghulagway sa atong kasing-kasing. Hugaw atong kasing-kasing pareha sa pasungan nga ingon diha sa Jeremiah 79, the heart is deceitful above all things and beyond cure, who can understand it? Dili matungkad. Ingon po diya sa Matthew 15:16-19, are you still dull? Jesus asked them, do you see that whatever enters the mouth goes into the stomach and then out of the body? But the things that come out of the mouth comes from the heart, and this make a man unclean. For out of the heart comes evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, and slander. Tanan gikan kasing-kasing, no? Hatred, bitterness. Sa gawas, smile, pero sulod na kita diha sulod ang filthiness. Unang like a manger nga hugaw, pero na ang presensya sa Ginoo nanindot pareha po na sa kasing-kasing sa tao. Pag ang tao na ang presensya sa Ginoo masudlan sa Ginoo, mausab gid siya. Kung ang Ginoo mosulod sa tao, ingon diha sa Revelation 3:20, here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. Stand at the door of your heart. Nagatuktok ang Ginoo, mosulod siya aron gayod mulimpyo. Mahimong malimpyo, mausab ang atong kasing-kasing. Way makausab sa kasing-kasing sa tao. It's only God Himself. Ang pasungan hugaw, baho, no? Bisag unsaon pa nato pa-perfume sa atong lawas, baho gina atong kinabuhi tungod sa atong kasing-kasing. Pero kung musulod ka ni Jesus, mahimo kining malimpyo. Ma-transform inside out. Mo nang ma-transform inside out, no?
Ma-transform inside, apektado ang kuan. Pero na uban ma-transform sa gawas pero wag ko na mausab sulod. Mao na ang nindot kaayo nga kausaban nga himuon ni Kristo. Kung tan-aw ka sa manger, inside out nga si Jesus gayud mo usab kung siya mo reside inside sa tao. We cannot change ourselves. Di ta kausab sa tong kagalingon. Bisag unsaon. Ang balaod dili pud kausab. Balaod, daghay balaod, patyon gani karon. Grabe ang campaign sa drugs ni President Duterte pero daghan man gyapon drug addict. Wagi na mahadlok o nahadlok man pero di lagi gid mapungan tungod kay di kita kausab. Di kausab ang balaod, only Jesus. Kung siya mosulod sa imong kinabuhi. Everything Jesus touches, mausab gyud no. Ingi pang-ayo ang mga bakol sa nagit gunitan usab, labi na gayod ang kasing-kasing mausab gyud kana kung kini motugyan diha kaniya. Mahimong ang dirty, mahimong ma-clean, ma-transform kini into the likeness of the Lord Jesus Christ. Ang atong kinaya mausab gyud. Mao nang grasya gina. Grasya na di kita kausab. Bisan sa mo natog himog New Year's resolution karong New Year. Kung wala nimo pasudlaw gitugutan si Jesus sa imong kinabuhi nga muusab kanimo, di kay ka mausab. Grasya gina. It is grace. Mao nang last, ang katapusan is tanawa ang manger, makita nimo diha ang God's immeasurable cost. Grabe ang cost no, ang gasto sa iyang pag-anhi sa kalibutan. Dili ma-measure. Mao nang ang manger, kumututok ka, makita nimo diha ang sign nga unsay mahitabo sa unahan. Unsay mahitabo kang Hesus sa unahan. Tanaw nimo ang Luke 9:57 ningon diha, as they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Uban ka sa kuha, mas may pang mga fox kay napay katulgan ako bisag asa ra ko ako'y katulgan. And the first nga gikatugan ni Jesus to lay his head, ang first gyud sa pagkanin sa kalibutan, ang giunlan niya pasungan. Kada nagparehag daan unsa ang mga panghitabo sa unahan. Nga si Jesus dili gina siya nagkinabuhi nga hayahay ang cost, grabe ang sacrifice nga iyang gihimo just to reach no. Makabot mo touch lang yun. Ang kalayo sa heaven ug sa earth layo kay na para matouch lang giniya ang tao and to save us. Mao na iyang gibuhat. Layo kaayo kay ang iyang gibuhat dili repair sa atong kinabuhi kundi replacement. Taas kayo na, dako kayo na nga gasto ka ng replacement. Kanang i-cambio gyud no. Sa tuwa, magpa-repair ta og nay madaot imong motor. I-repair na to niya, gamay ra gasto pag may ilisan gina sir, patay. Ilisan man no. Dako gasto. Mao na ang gibuhat ni Jesus sa atong kinabuhi, replacement, substitution. Muna ingon diha sa Matthew 11:28-30, come to me all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Come to me, kamo gibugatan, come to me, and I will give you rest. Cambio tag yogo. Ambi na imong yogo, isulob niya akong yogo. Akong yogo gaan kaayo. See, it is substitution, it is replacement. Cambio, dili development ng gibuhat ni Jesus sa atong kinabuhi. Dako kaayo, taas kaayo. Replacement, substitution. Gisubstitute niya ang our death for his life. Gikambyo niya. Kita unta patay na hantod sa hangtod dito sa impyerno, pero gihatag na iyang kinabuhi as substitution. Siya ang namatay sa cross. Siya ang nag-antos, nagsakripisyo alang kanato. Dako kayo, immeasurable, di na ma-measure. Gisubstitute niya ang iyang kinabuhi. Mahilag ni sab ka o parihara pod sa imo ang nagsab, Ginoo man. Kambyo ta, Ginoo guna ang imong kikambyoan. Dako kay kanse, no? Kung exchange. Ginoo ang nagkambyo. Ginoo nagpakamatay. Mayroon nagtao nagpakamatay. Simple ra. Ginoo na ang nakikambyo kanimo. Nga kita unta adto na sa impyerno apan gisubstitute niya. That is grace. Munang kung tan-aw nimo daan ang manger, di nimo malikayan nga magtan-aw na daan ka sa cross kay kanang natawo diha paingon gina sa cross. Pero kung di ka mo tan-aw sa manger nga di makita nimo ang cross, walay bili ang iyang
pagpakatao sa pasungan, no, kanang walay siya meaning. Pero kung matanaw ka sa pasungan, di gini mo malikayan nga when you see the manger, you will see the cross. Kita ka nga kahoy, wooden manger, mapuna iyahang sangputan dito sa kahoy nga ilansang siya unya. Only a man could die for sin. Only a man, no, nga mamatay alang kanato kay tao man, pero only God nga maka-sacrifice gayod nga ang atong mga sin dili na ma-count sa tuwa. Ingana kadako ang gibuhat sa Ginoo kanato. Ang iyang pagkatao, ang iyang pagkaginoo nahatag niya tanan alang kanato. He came to be born in order to die in our place, and that is grace. Grasya gid kana. Gisubstitute pud niya ang our righteousness for his righteousness. Kambyo pod, no? Kaniya isa, ang binay mo kinabuhi, ako'y mamatay, ikaw mabuhi. Motong niya ganiha. Karon, ang binay mo pagkamatarong, ang bina ihatag nako akong pagkamatarong. Ingon diha sa 2 Corinthians 5:1, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Pinagi gayod kang Jesus, mao na kana ang righteousness nato sa Ginoo. Nga when God look to man, di niya makita ang tao. Makita niya si Jesus. Di niya makita imong pagkamatarong kay wa gid kay hinungdan. Ang makita niya ang si Jesus nga he take your place. Colossians 3:3, gi-cover ta ni Jesus Christ para ang makita sa judgment is the Lord Jesus Christ. Mo na gitawag gitag santos tanan. Bisag baka sa sala ta gitawag kita diha sa Biblia nga santos. Tungod kay ang ato daang posisyon, we are saints. Kay naa si Jesus. Righteous ta tanan atubangan sa Ginoo because of the Lord Jesus Christ. Mo na ang iyang gihimo, gi-replace ta sa righteousness niya. Mao nang ang atong guilt gilisan niya og grace. Mao kanang nindot kay, and that is grace sa atong makinabuhi. Kung atong tanawon ang kinatibukan gayod, tutuki ang manger and you will know. It will answer the question nga how far God would go to say I love you. Dili masukod, and that is grace. How far heaven and earth mao puna. How far God ug human. Kung sa kalayo ang tao, ug ang Ginoo layo kaayo ikumpara, pero ang Ginoo nahimong tao. Layo kaayo na. Ang Ginoo nga di madutlan, ang Ginoo nga siya tanan self-sufficient, nahimong powerless ug helpless nga mangita sa iyang mama, magpakaon sa iyaha. Layo kaayo na, immeasurable, and that is grace. So samara nga moingon si Jesus, I came down to say, I am here to love you, to save you. And there is nothing between us except your sin. There's nothing between us. Wala sa imuha. Wala ka giluwas sa Ginoo kay buutan-buutan hagamay kay sa iyaha. Wala. There's nothing between us except your sins. Wanang grasya ginatanan. Walay laing reason siya na higugma ra gyud sa tao. Wanang grasya tanan. Ang gihimo sa Dios kanato. Wanang what is response sa iyahang ini nga Pasko. It is grace, is unmerited. Wagi sa tuwa diha. Kung tanawon nimo ang pasungan. Ang ato is to respond, no? Pagtubag niya na nga grace. Unsay atong buhaton niya na nga grace. Wa pa nimo dawat si Jesus. Dawat na si Jesus and you will experience that grace. Nindot kay nga kinabuhi. If you surrender your life to Him, you will experience the first Christmas nga so glorious. Nga diin pagkanindot gayod. Nga masinati. Sama kang Jesus nga ni surrender diha sa iyahang power, glory, ug ni sulod sa pasungan. Kung ikaw usab, kung surrender sa imong kaugalingon to the Lord Jesus Christ, ma-experience mo ang tumang kalipay o kaluwasan sa kinabuhi. Kung ikaw usab, na-receive na mo si Jesus Christ, how to respond sa grasya? Follow Him. Be faithful. Ang faith, kung dili makita sa faithfulness, dili gina siya faith. Mo nang live a life, a true and faithful follower of the Lord Jesus Christ, manifesting His character. Kinabuhi nga nagpadayag sa iyahang kinaiya. Kinabuhi nga makita nga ikaw usab nagsurrender sa imong kinabuhi ang Jesus. Mo nay tama nga response. Wala man na nagpasabot nga si Jesus nangayo niya na kundi mao gyud na tama nga response. Ang tinuod nga ebidensya nga ikaw nakaangkon sa grasya. You work not because you want to be saved. You work because resulta na sa grasya nga imong naangkon kaniya. Pagpasalamat kaniya. Resulta na, no,
sa kalipay nga imong naangkon, sa kanindot sa kinabuhi nga imong naangkon. Mo nang you work for Christ, and diin mahimo kang malipayon nga nag-alagad kaniya. Mao kini ang mga response sa grace. O kining Pasko, it is opportunity gayud no nga usab nga mabalik atong tanaw ug makita na usab ang kinabuhi nga ma-refresh, empowered to live a life nga diin nakaangkon gid na nga grasya. Magampo ta.